Isa sa mga pinakaapektado sa nararanasang matinding init ng panahon ay ang mga estudyante. Kung hindi kasi inaantok, nagdudulot daw ito ng low energy ng mga mag-aaral habang nasa klase. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merrimon Reyes. Mababang energy, masakit na ulo at pagiging antukin. Ito ang karaniwang epekto ng mainit na panahon sa mga estudyante, ayon sa principal ng Jeronimo Santiago Elementary School sa Maynila. Kaya ang eskwelahan, binawasan na ang physical activities ng mga mag-aaral, lalo't posibleng dumalas na ang lampas 42 degrees Celsius na heat index o ang init na nararamdaman ng katawan ng tao tulad ng lumipas na linggo. Bukod sa pagsunod sa suspension of classes order ng lokal na pamahalaan, nagpapatupad din sila ng shortened class hours o period. Ang klase nagiging mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Yung atensyon na binibigay o yung init na binibigay, nawawala ang atensyon ng mga bata para mag-aral. At ganoon din po ang ating mga kaguruan, siyempre habang nagtuturo ay nahihirapan dahil sa init na darama nila. Karamihan din ng mga estudyante sa paaralang ito ay mga Muslim. At dahil Ramadan, binabantayan ang lagay ng mga nagpa-practice ng fasting sa gitna ng mainit na panahon. Ang iba raw kasi sa mga bata, nakakatulog sa klase. Ang inform sa amin ay huwag silang gisingin dahil baka yung parang mairita sila po. Wala po kasi silang tulog. Provide lang po ng proper ventilation sa kanila and less activities like yung PE, discussion na lang po muna para matulungan po yung mga kapatid nating Muslim na magpuwasa sila at the same time lampasan nila yung init ng panahon. Yun nga lang, kulang daw talaga ang ventilation sa paaralan. Ventilated siya, kaso lang electric fan lang po. So kung tataas pa po ang init, sad to say, magkaroon ng hardship to survive. So sana magkaroon din tayo ng may mga positive din na plans para sa survival ng mga bata. Kasi electric fans lang po yung active sa mga rooms. Ang hamong dala ng mainit na panahon, tinalakay na rin sa kamera. No, now with this heat temperature being so high, ano ang plano for quality education? We have prepared our schools, individual schools, their contingency plan. We have two options na lang. If we will not conduct face-to-face classes, dalawa na lang ang option natin. It's online and modular. But basically, in some division offices, they don't have the capacity to implement the online class. So we resort to modular. Ayon naman sa paaralang pinuntahan natin, pinakamaganda pa ring solusyon ang magkaroon ng angkop na pasilidad sa pabago-bagong panahon. Pag namihasa raw kasi sa modular mode of learning, ay posibleng maapektuhan ang tunay na pagkatuto at performance ng mga estudyante. Yung mga modules kasi, hindi naman siya magiging problema. Ang nagiging problema, siyempre, ang guidance, kailangan merong guidance talaga ng teachers para mas lalong maintindihan ng mga bata. Kasi kung sarili nila, intindihan yung mga aralin na nandun sa modules, ay talagang medyo mahihirapan sila. Hindi raw dapat maapektuhan ang pagkatuto ng kabataan ngayong tag-init. Dapat pa nga itong pinatitibay upang kayanin ang kahit na anong pagsubok na darating. Mobile Journalist Merrimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.